Pa-check na rin, Saldi, ha, pag sa live, ano, kasi yung may mga nanonood tsaka nagko-comment, saka shoutout. Ako na mag-host. Yes. Okay, thank you. Nagbabalik ulit tayo dito, ang Weekly Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Marami pong salamat sa aming mga viewers at kung sa mga gusto pa pong makasali at maka-join, log in lang po kayo o contact ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Ito po ay ginaganap namin every Wednesday at ang focus po ng usapan namin dito ay kung paano natin mapapalago ang isa't isa in terms sa agribusiness, sa bagsakan at ganoon din sa kasama natin ng local government at ang mga logistic katulad din ng mga food businesses at saka mga food suppliers. So magkakasama po tayong lahat dito. So hindi lang isa ang ating kasama sa umbrella ng integrated bagsakan, kundi kasamaan natin ang government, kasama natin ang mga nag-agribusiness, at kasama din natin ang mga administrative at saka sistema na nakapaloob sa isang malaking bagsakan, lalo niya dun sa Batang Balintawak. So marami pong salamat. So kung magsa-shoutout na lang mamaya, Saldi, ha, paki-monitor na lang yung ating ang ating screen. Oh, sige, thank you. So hindi na ako mag-round up, ano? So maraming salamat, Ma'am Tire, na naimbitahan ka namin at nandito ka. Napaka-beautiful mo naman. Salamat. So si Ma'am Tire po ang aming guest nito. Ito po isang napakalupit na agri-business woman na located po. Hindi ko masabi kung taga sa pero alam ko San Jose po siya. Na-meet ko po itong ating guest speaker na to way back nung nasa college pa kami. Ka-classmate ko rin po siya. So sa lahat po ng mga taga-UK na ka-classmate namin, manood po kayo ng Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group, lalo na sa mga magiging investor namin katulad ni Leia Angelica. Leia, hello, shout out. So sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group po, kasama din natin dito ang Region 3 at saka Region 2. So ang local government ng Aritao. Shout out po dyan kay Sir Berwasan at saka kay Jos at saka kay Mayor. At saka shout out po sa mga nanonood sa atin at ating mga continue na followers katulad ni yung mga taga California, si Kasosyo Elmer. Kasosyo Elmer talaga. Elmer po Mendoza ng California, si Mr. Bagnechon, si pangalan ni Chedi, nanonood ka. Maraming salamat. At saka po sa mga customer namin dyan sa Quezon City, sa Laguna, Batangas, sa Calabarzon. Maraming salamat po sa aming mga customers. So yan po, open na tayo sa ating focus ngayon po natin ay yung empowering women through agribusinesses. So marami tayong mga nakikita at saka aspiring na mga agribusiness, pero bihira ang makita natin na kababaihan o mga ladies at saka mga women na merong business ng agribusiness. So ito po ang kauna-unahan namin guest speaker na galing pa at nagmula ng San Jose City, empowering women through agribusiness. Ito po si Ma'am Tire. Sige, pakilala ka, Ma'am Tire. Hello po, magandang tanghali po, buong Pilipinas and sa ibang lugar naman po, Australia, UK, and of course, California. Hello po sa inyong lahat. Bihira ang makita natin na kababaihan o hello po. Thank you for inviting me here. Maraming salamat at nandito mga ladies. Of course, Batang Balintawak Marketplace. Thank you so much. Thank you. Parang nandiyan na si Boss Erwin, Boss Erwin, pasok. At saka mga women na ibang lugar naman po, Australia, UK. Pakilala mo side nakatakso. Thank you. Parang nandiyan na si Hello po. Ako, napakagwapo naman po pala ni Sir. Hello po. Good afternoon po, Batang Balintawak family. Erwin Negrito pala, operation manager ng Batang Balintawak Marketplace po. Ayan. Nice meeting you po, ma'am. Thank you po sa invitation, sir. Pasensya na po kayo, mga Batang Balintawak. Nasa kasil po kasi ako, kaya ganito yung tsura ko. Pagpasensya nyo po.
Ayos po yan. So kung may mga tanong lang, magsisimula na tayo sa tanong. Pero i-announce po uli namin, meron tayong 2 ticket o 2 raffle ticket for trip to Siargao. So lahat po ng mag-share, magko-comments, at saka magpa-follow sa Batang Balintawak as sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Please follow, link, and share po sa ating live na to. So Ma'am Tere, maraming salamat. Talagang napaka-appreciative nang nandito ka. Thank you. So ito ang unang tanong namin. Paano ka napunta sa agribusiness? Okay. Una sa lahat ho, nakapangasawa po ako ng farmer. So, malayo po sa hanap buhay ko dati. Yung pagpunta ko sa farm, nakita ko, hindi applicable yung hanap buhay ko doon. No? Syempre tayong mga nanay, tayong mga misis, hindi tayo pwedeng huminto, di po ba? Para sa pamilya. So, tinignan ko, puro palay, puro gulay, puro sibuyas, ganun po. So, pinag-aralan ko po. Nag-ahente po ako. And I love sales so much. Sobrang hilig ko po ang sales. Yan po. Oo. Jerry Jerry, nandiyan ka ba? Kung may king ng sales dito, meron naman tayong queen ng sales. Ayan si Ma'am Tere. Oo. So paano mo na-manage yung ano bang mga qualities ng pagiging ahente na magaling? Well, una po sa lahat, kailangan trusted ka. And kailangan din talaga ng, tibay ng dibdib, kapal ng mukha. Kasi hindi biro, no? Lalapit ka, kailangan, kumbaga kapanipaniwala ka sa lahat. Sa buyer, kailangan may paninindigan ka ng salita mo sa kanila, na kaya mo silang bigyan ng magandang produkto, ganyan. And at the same time, doon naman po sa mga buyer, alamin mo rin kung legit siya talaga, kung siya ba ay kaya niyang kumuha ng produkto talaga sa mga farmers. At darating yung truck niya, yung mga ganun ba, ma'am? Tapos kaya niyang ibigay yung tamang presyo na running price para sa mga farmers po. Yun po. At sa farmers naman, bilang ahente, kailangan talaga maging hindi kayong nag-mark up, hindi ka nagka-cut ng price. Kung ano na lang yung ahente sa'yo ng mga traders, yung mga kumukuha ng produkto, pasalamatan na po naming mga ahente. Huwag na po tayong yung mga hello dyan, yung mga nagma-mark up dyan o nagka-cut, no? Magbagong buhay na po kayo. Joke. Pero sa totoo lang po, ma'am, masaya naman na po, mabubuhay na po tayong mga misis, yung mga gustong maging ahente dyan. Malaking tulong na po sa pamilya. Yung, di ba, yung may bigay namang commission sa iyo may commission na po naman kasi ang bibili. So, bakit kailangan, yung mga ganun po, kailangan maging trusted ka, yung integrity, kailangan panindigan mo, ahente ka talaga, hindi mo bibitawan sa ere yung mga farmers, no? At the same time, pati yung buyer po. Ay, galing. Mahal kita. I love you too. Pero ang lamig ng kamay ko. Ang mission ng Integrated Bagsakan o IBMAC is yung makatulong talaga sa mga farmers at may bilhin ng tama yung presyo nila. Kasi marami talagang mga ganyan, medyo abusado ng konti. O minsan talaga naaabuso yung ating mga farmers. So yun talaga ang mission namin, na makatulong talaga na mabili yung presyo ng farmers dito sa Batang Balintawak Marketplace. So kaya kami nakapag-connect sa iyo kasi napakaganda ng iyong mission din sa ginagawa mo yan. Parang so yung ini-enjoy mo talaga yung, kasi nakikita ko sa iyo, you believe in God, na yung mission mo talagang ma-share yun sa kanila rin. So yung sa experience mo sa pagiging ahente, ano yung mga challenges mo na nakita na medyo sa palagay mo nadidihado o nagkakaroon ng mga problema? Anong mga challenges na kinaharap mo nung sa pagiging ahente, lalo na sa mga farmers tsaka mga ahenteng nagka-cut na malalaki? Ito po, matindi po nung umpisa pa lang. Pupunta ka sa bukid, maririnig nila yung boses mo, babae ka. Ang mga kasabayan mo, puro mga lalaki. 4, 5 yan, napakadami, ma'am. Makikipaghabulan ako sa reaper, pinupuntahan ko yung mga bukid, no?
darating sa point minsan ang hirap din talaga maging isang pag talagang paninindigan mo yung pagiging babae mo na hello, kaya namin yung gaya nyo, mga gano'n, no? Yes. So, lagi ko po pinakikita yon at saka ang lang naman po, ang problema lang naman po talaga, ma'am, lagi doon po sa presyo. Presyo lang. Kasi kung minsan, okay na bibigay na sa'yo ng farmer yung product na i-dispose mo. Ang problema, biglang may malalaman na ibang price sa iba, yung mga ganun po ba? Yung po ba, doon nagkakalabanan yung mataas dito, mababa dito, ganyan. May mga nagsusulot, mga ganun. Ang sana lang, ang laban dyan, dapat ibigay yung tamang presyo, iisang presyo sa lahat ng mga trader, yung mga bumibili, dapat iisa lang talaga ng presyo. At wala yung may mataas yung isa, may mababa yung isa. Dapat mag-stick po sa isang presyo. And at the same time po, sana po naman yung wag sila nagka-cut ng yung minsan merong may cutting sila ng araw Minsan mamimili sila ngayon, tapos hihinto sila ng ilang araw, mamimili ulit, tapos hinto na naman ng isang araw. Paano po yung aani sa araw na yun? Minsan may ganong problema. Na paano po yung baka masira na yung sibuyas? O kaya po yung palay naman po alam mo na, kailangan na talaga anihin. Yung ganun po ba? So dapat po, ma'am, dapat po, ang mga nagiging problema dyan, kailangan talaga meron tayong enough na buyer for the farmers na yung solido, ma'am, yun po. Parang ganon. Para yun po man na-encounter ko kasi kahit kaya mo i-push yung palay, sibuyas, ang nagkakaproblema talaga lagi yung price. Yung price. Doon nagkakaroon ng problema. Marami ka nakaka-encounter na kapwa-ahente na nagkakaroon ng, alam mo na, sulutan na ganyan. So, ang laban ko na lang, kung ano yung lumapit sa akin na buyer, yun po ang presyo ng boss ko, ganon. Yung aking kumukuha sa akin ng produkto na sibuyas o kaya ng palay. Minsan pa nga, tatanungin pa nila yung boss mo through your phone Okay lang, sige, papakausap ko pa po yung boss ko para ipakita sa kanila na solido ako na ahente na hindi ako nagma-markup or hindi ako nagka-cut. Yun po. At saka syempre po, kailangan alamin mo talaga kung hindi ka pwedeng matutukso na dapat lahat kunin mo bilang ahente na lahat ng buyer pagbibigyan mo. Kasi po, hindi lahat. Yun ang nakakatakot din. May mga buyer din, nakala mo totoong buyer, hindi. May mga ganun po, ma'am. Kaya ako, kung sino na lang po ikilala kong buyer na matino, doon ko po ipinapasa yung mga kliyente ko kasi ayoko naman po na maloko sila. Ganun po. Oo nga, no? Ang ganda ng sinabi mo na yan. Kasi talagang marami talaga yung mapang-abuso, no? Kaya naloloko yung mga farmers, ano? Ano kaya pwede natin sa kanilang gawin? Ayoko pagbabarilin. Ma'am, ganito lang po. Sana lang po yung mga nandyan na viewers dyan, andito po ako. Ayun Ang punto lang naman po, kailangan po namin mga farmers, kami mga ahente, ng solidong buyers. Yun po. Oo, tsaka tamang presyo, no? Oo. Running price lang po. Alam mo po, mababaw lang naman po ang puso ng mga farmers. Ang gusto lang po nila, maibigay yung nararapat para sa kanila. Yun naman po. Sa gitna lang po ako dito, ma'am. I have high respect sa mga buyers. I have a high respect sa farmers, ma'am. Thank you, ma'am. Jerry, baka may question ka kay Ma'am Tere. Nakangiti si Jerry. Madaldal sabi siguro. Naku si sir, baka magaling. Sir, hindi po ako kumlado Ma'am, paano nyo yung tinitingnan yung mga inquiries na sa inyo kung quality ba siya o pang-obos oras lang? Ano kina-qualify yung mga nagtatanong ma'am sa inyo, mag-inquiry or paano nyo kinukuha yung mga customer, ganun po. Ano po, ganito po sir, kasi panahon po sa bukid, di ba sir? Kumitan, panahon ng palay. Ang mangyayari po noon, syempre po, maghahagilap na po sa bayan ng lahat ng rice mill ng San Jose kung sino po yung gusto kong kuning ahente. Ngayon po, yun po, ang mangyayari lang, kailangan lang talaga, kung ano yung hanap din ng buyer, ibigay ko rin sa kanila. Meaning to say, ito po talaga ang problema ng isang ahente. Iikot din po kami. Sir, ma'am, ganyan.
Kumbaga, hindi po pwedeng nakaupo ka lang sa bahay mo. Pero dumadating na po ako sa ganun. Awa ng Diyos. Dahil sa tagal ko na rin pong pinaninindigan yung hanap buhay ko, dumarating na rin po sa akin yung minsan, may nag-o-offer na, ma'am, ialok niyo naman po yung palay ko. Ma'am, ialok niyo yung sibuyas ko. Thankful po ako sa mga ganun. Yun po. So pwede Ma'am Tere mag-connect sila sa iyo, parang ganun. Pero kung may mga meron di bang mga farmers na nagko-connect through technology o email o messaging, parang ganun? Marami po. Malaki po na itutulong ng social media sa akin. Kasi po, wala naman po ako ipopost doon na talagang yung lahat ng post ko everyday po, totoo po yun. Kaya ang nangyayari po, some people, minsan di ko na siya sinasagot sa mismong Facebook, through Messenger na lang. Kasi medyo nagiging issue nga lagi yung presyo. Kaya madalas, sasabihin ko yung totoo sa Messenger. Pwede nila ako i-Messenger. Sasabihin ko yung price, ganun po. Marami na po ang nagtatanong sa akin. Hindi ko na po mabilang, sir, ma'am. Kaya lang, depende pa rin sa buyer. Kung kaya nilang ihabol ng mga buyer ko, yung lugar na yon, kung pwede kami pumunta doon, mga ganun. Kaya yun nga po ang problema sa akin, kung pwede ko lang ikutin ang mundo para mag-ahente. Pero kailangan ko po talaga, ma'am, yung buyer. Buyer po. Na solido. Yung ma'am, yung kinukunan nyo, yung mga farmers na kinukunan nyo yung produkto, kahit sino pa pwedeng pumasok doon. Halimbawa, kami pupunta lang para may open po yung area para po sa lahat ng ng agent. Yes, opo. Open po kasi po ang pinag-uusapan diyan presyo, sir. Or ang makakabili lang, ma'am, yung mga ahente ng buying station, ganun. Di po, talagang nangyayari po ganito. Isa po talaga yan. Talagang labanan po yan. Labanan yan. May kasabay akong taga-rice mill. Meron pong ako na katulad lang na nanay lang ako na nag-ahente. Kung sino po ang mapagbigyan nung mismong yung tiwala pa rin kung sino makakawin dun sa may-ari noon. Nung tatak, nung palay o ng sibuyas, ganyan po. Sino po yung farmer na magtitiwala? Siya po mamimili eh. Kung okay, gusto ko ang ahente ko si Tere, ibibigay niya sa akin yung produkto niya. O kung ang nagustuhan naman niya, taga-rice mill, pwede rin. O yung mga dayo, pwede rin. Kasi talagang ganon. You lose some, you win some. Kung napanalo ko, akin yon. Kung hindi, marami pang araw. Ganon po. So Ma'am Tere, pagka sa ganyan experience mo, hindi ka ba nai-scam o meron ka na bang experience na na-scam ka o na-scam yung farmer? Anong mga ginawa nyo na pwedeng kasi maraming scammer dyan, di ba? Lalo na kung bibili nila yung sibuyas nila. Yung iba pinopost yung picture tapos pag tinransact na, may experience ka ba sa mga ganon? Ano po, trabaho ng isang ahente ang puntahan ng lugar. You have to check first the field. Titignan po talaga muna yung bukid. Titignan namin kung talagang yung sample niya applicable dun sa pinadalang picture sa akin. May ganun po. Kailangan din po trabaho namin na i-check yon kasi ikaw talaga yung mediator eh. Napakahirap. Kasi kung biglang naka-encounter ka, maraming scammer, ma'am. Talagang maraming scammer. Kaya nga po ako, di baling kakaunti lang yung mga binibigyan ko, subok na. Ganun, ma'am. Ano naman may i-advise mo dun sa mga nag-i-scam? Lalo na yung mga kumukuha ng may mga pabuto pa eh. Minsan pabuto na susulutin pa eh, no? Ito lang, respeto lang sa mga kapwa-ahente. Ako po kasi, pasensya na, mga love ko kayo, alam kong hirap ng pagiging ahente. Pag may nakita po kung naka-istasyon na sa sibuyas o sa palay, hindi ko na po kayo pinapasukan kasi I know, alam ko yung hirap. Paano mo mawin yung tao na yan? At paano mo tinrabaho the whole day yung sibuyas na yan o yung palay na yan? So sana, doon sa mga scammer naman na bigla na lang nagsisira ng presyo. Kunyari, 28 pa lang yung presyo. Ginawa na nilang 30. Yung mga ganun ba, ma'am? Naninira lang. Wala namang buyer. Alam nyo, ma'am, may nangyaring ganun. Kinukuha na yung number ko. Tinatawagan na ako, 30 kami. Baka pwede mo ibigay sa amin yung produkto. Alam niyo po ba, ma'am, dahil hindi ko siya subok, never ko pong binigay. Ngayon, ang ginawa ko, yung mismong boss ko, ipinaliwanag ko na lang na doon sa
farmer na ito man ay ganito ang presyo, 27, ito yung talagang buyer. I don't know about the 30 pesos na price. Pero ito, buyer. Darating yung truck. Darating na mamimili. Doon ako sa sigurado, ma'am. Pero syempre, kami mga farmers kasi sa totoo lang, sa kagustuhan nilang kumita yun nga yung nagiging problema, ma'am. Kaya kung meron man mabigyan tayo ng buyer na talagang solido, na from the government o from sa mga katulad ninyong lugar nyo, na talagang totoo, solido, ay naku, marami po kaming ahente na yan ang mga hanap namin. Pag sa pagiging ahente, Tere, yung ba siyang, hindi naman kasi siya yung talagang regular na employee na sasahuran ka, no? So, kung ano lang yung sa time na magkaroon ka ng sales. So, ano sa palagay mo sa mga freelancer na katulad mo o yung mga ahente na talagang self-employed na hindi naman kayo umaasa kahit sa iba, talagang yung gawa lang talaga ng integrity nyo at saka yung hard work nyo, kaya kayo na kumikita. Pero kung bigyan kayo ng chance na magkaroon ng regulation na meron kayong sariling standard at saka sariling sweldo, ano yung pwedeng ma-input dun sa mga mga ahente na benefits na sa palagay nyo deserve nyo? Siyempre, ma'am, deserve namin na ibigay yung nararapat na komisyon. Number 1 yon. Pangalawa, ma'am, siyempre po, kung talagang i-employ kami, siyempre yung rin namin, yung bigyan kami na about sa health namin, kung sakaling biglang may mangyari sa amin, no? Hindi naman po biro talagang napupunta sa field. Iba-iba yan. Minsan madudulas ka pa sa putikan, gumugulong ka pa dyan minsan. Ma'am, no? Tapos nakasikat ka ng araw at the middle of kainitan po yan, mga alas 10 ng tanghali. Nagkakalat na kami sa bukid yan. Yan yung kainitan. Paano kung may problema ka sa BP? Something like that. Yung sa health, malaking bagay na may tutulong. Pero ma'am, yun po yung mga benefits. Kasi sabi niya benefits Pero sa totoo lang, ma'am, malaking bagay sa amin kung may mag-i-employed sa amin. Kasi kami talaga seasonal. Seasonal kami. Every what's this? Second cropping, first cropping, mga ganun. Kung kailan may panahon na may aanihin. Tapos yung kinita namin doon, nakasave yun para gamitin namin ulit-ulit hanggang sana umabot doon sa sa next na anihan. Next na anihan, pare. Pero kung may mag-a-hire sa amin at kung talagang kailangan dumaan kami sa sala, walang problema o sasalain kami. At kung merong mag-hire sa amin, why not? Malaking tulong po yon. At tulungan na lang po. Kung sino man po mag-hire sa amin, I can assure you, marami pa rin naman matinong ahente akong kilala. And isa na po ako doon. Syempre naman. Kaya ka hindi po ako, lalo na sa palay, makikita nyo mga benta mo, kataas na pera, no? Ang komisyon mo, ganun lang. Pero never po natutukso doon, ma'am. Kasi ang point mo doon, yung makita mo yung mukha ng farmer, iaabot mo yung pera. Ang saya-saya nila, no? Na ibibigay, na i-distribute na yung pera sa kasama, yung mga ganon, kasama sa yung mga bayad sa utang nila. Yung mga ganon po, ma'am. Madaldal na po ako. So sa pagiging ahente mo, Tere, as a babae kasi, no, karamihan ng ahente, alam ko, lalaki Ano yung mga naging challenges na naging sa palagay mo o kasi babae ka, ano yung kaibahan nung sa babae na ahente dun sa lalaki? Siguro, yung paano mo panindigan yung pagiging ahente mo. Kasi kung alam mo na yung laban alam mo na yung labanan Ngayon, kung lalaruin mo ng maling laro, depende. Marami kaming pare-pare sa ahente. Ang tanong, paano ginagawa mo? Ako, hindi ko minamadali. Kung ano lang yung bigay sa akin na commission di ba? Paano kung yung kapwa ahente naman ang sobrang galing na? Yun ang nakakatakot. Yung mga sobrang galing na ahente. Yung mga ganun po.
Oh. Ano ba yung mga sobrang galing. warning signs? Pero hindi ko po nilalahat-lahat ng lalaking ahente ha. Baka barilin nyo na kumawa. Ano punto namin yung alam naman natin kung sino yung mga gumagawa ng ganun, mga kapatid. Kilala nyo na yan. So, kung ahente kang matino, congratulations to you, no? Congratulations. Tuloy ang hanap buhay mo kung gagawa ka ng mabuti. Yun lang. Paano mo naman mahihikayat na yung mga kababaihan ay maging ahente din? Ano mga qualities ng pagiging ahente na babae? Okay. Hello mga kapwa ko nanay. Usually mga nanay yan eh. Bihira ang single, no? Kasi kailangan pang buhay sa pamilya. Tandaan po nyo to. Kung kaya nyo pong isipin, kaya nyo gawin. Tandaan nyo, in any work, kahit anong trabaho, anumang field yan, basta kaya mong isipin, kaya po niyong gawin. And at the same time, kailangan po talaga ng tibay ng dibdib dito. Kailangan, kahit binibira, dito eh, parang shock absorber dito kasi iba yung ugali ng buyer, iba din yung ugali nung farmer. Ikaw yung shock absorber sa gitna. Kailangan chill parehas yung dalawa na yan bago mo magtuloy-tuloy yung transaction eh. Kaya at the end of the day, pag napasaya mo yung buyer, nagkasundo sila sa presyo, na i-deliver, na ibigay yung bayad, ay doon mo palang masasabi, congratulations tere, nagtagumpay ka. Pero sa mga nanay dyan na gustong mag-ahente, wala pong masama. At huwag nyo intindihin yung skin tone nyo. No? Mas masarap pa rin yung uuwi ka na merong pagkain kang ilalatag sa hapagkainan ninyo. Magmamagic yung table nyo ng pagkain. At huwag nyo po kahiya ang pagiging ahente kasi hindi po biro. Pero kaya nyo. Kung kaya ko, mas kaya nyo. Mga sis, mga besh, mga moms, lahat. Hello. Thank you. Meron pa ako isang tanong, Dire. Meron bang association yung mga ahente na katulad mo? Yung nakabilong kayo sa isang association o kooperatiba na mabe-benefits yung kayo? Meron bang ganyan sa Pilipinas? Wala pa, ma'am. Wala. Sana nga po magkaroon. Oo, no? Kasi syempre, marami ka rin matututunan sa mga kasama mo, lalo na sa mga kababaihan. Oo. Hindi kita sini-single out, Jerry, ha? Ahente po ba siya? Ay, magaling sa sales. Ito ang aming sales consultant ng Batang Balintawak. Napakagaling mga nito. Andito po ako, Batang Balintawak, if you need me. Pwede po. Oo nga, Ay, galing na opportunity na yan. Nakita ko na yung opportunity. Opo. So wala palang gano'n, yung parang association na magkaroon kayo ng yearly na annual na meeting, mga gano'n, at saka benefits ko makukuhang benefits, may mga gano'n. So wala palang gano'n. Oo. Ano ba yan, Jerry? Baka may tanong ka o may gusto kong i-share. Ano sa palagay mo yon na may mga association ng mga freelancer na ahente na kailangan magkaroon din sila ng benefits na pag-ibig, SSS, saka health benefits? Meron, ma'am, in mga professional pa, meron pa mga association like yung Junior Marketing Association, yung mga ganun po. Yung mga may iba't ibang fields po, pero yung mga ahente po sa mga local, mga probinsya, siguro ma'am, ang association nila yung kung sino financier, yun ang nila, yung misama sila doon sila magdi-decide, mag-uusap, sige, pag may nakabenta tayo, may target natin yon, pwedeng hahatian, may sharing yung grupo. Pasukin natin yung baryo na yon o yung bayan na yon. Ang backup nila yung kanilang financier or rice miller or traders. Yes, siguro po. Yung maliliit-liit lang na ma'am ng mga association or groups. Pero wala pang ganun. May existing na pong ganun. Meron na rin po akong na ganun, ng mga ganung grupo. Association. Pero yung pangkalahatan, ma'am, wala pa, ma'am. Oo, wala pa. Ayan, itatayo na natin yan, Tere.
Sige, ma'am. Sige, ma'am. Walang problema. Sige. Actually, Jerry, baka may itatanong ka, tsaka Saldi. Si Julian pala, nawala na si Julian. Si Julian kasi ang ating purchasing officer dyan sa NBAT. So, sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading Post. Ikaw naman, Julian, anong naging experience mo sa pagiging ahente? Kasi ikaw ang nagbabagsak ng produkto sa Batang Balintawak, ano? Ano yung mga na-experience mo doon sa pagkuha ng produkto na direct galing sa mga farmers? Ayan, experience ko lang po, yung kagaya nga po niyan, yung pag-example po sa kamatis, hindi po siya consistent na meron silang may susupply kasi iba-iba din po yung mga farmers na pinagkukunan din po ng mga disposer po dito sa NBAT, iba-iba pong farmers. So, kaya kapag ka sa kamatis, iba-iba din po yung pinagkukunan po natin ng supplier. Yes. Kasi sila Ma'am Tere, bagsak talagang bulk ang order sa inyo, no? Yung bagsakan talaga, tunay-tuniladang sibuyas, ano? Yes. Kasi nasa gitna, ang tirahan ko po, ma'am, nasa gitnang bukid. Llanera and San Jose po location ko. Opo. Oo. Nasa gitna po. Ngayon po, Llanera ako ngayon. Nandito po ngayon ako. So yung storage nyo ba? Running price lang po ang gusto ng mga farmer. Running price lang. Parang ibig sabihin ng running price, yung break even lang, parang gano'n. Opo, kung ano yung talagang sinasabi nila na dapat ilatag sa mga kukuha sa sa mga bukid, ganun po kung ano yung, kasi iba naman yung market price at iba din naman yung from the farm, di po ba? Oo. Farm gate price, ano? Opo, iba naman po yun. May experience ka na ba na kinuha nyo tapos in-export nyo sa ibang bansa? Wala pa, ma'am. How I wish. How I wish. Opo. Wala pa po. Wala pa. Wala pa po. Pero syempre, I'm looking forward na sana yung ganyan, ito, makaabot po sana sa mga traders dyan na ako naman po, hindi sa seryoso naman po kaming mga ahente rito sa Nueva Ecija na makatulong sa ganyang bagay. Depende so kung halimbawa, Ma'am Tere, may kailangan kaming mga produkto at ikaw ang direct na contact namin dyan, pwede ka naming makontak directly, hindi na kami dadaan kahit kanino pa? Pwede po, ma'am. Oo, sige. Hello po. May tanong lang po kay Ma'am Tere po. Meron po ba kayo dyang grupo or community po ng mga or samahan ng mga ng mga ahente po diyan sa lugar niyo po or sa online po? Wala, sir. Kanya-kanya kami ng buhay, sir. Wala po. Okay po. Ayun po. Yung kasi yung parang yung kulang sa atin yung samahan ng mga parang mabubuting mga ahente po. Ayun yung nakikita ko na parang kulang. Samahan ng mabubuting ahente. Kasi parang yung mainam po yun. Parang isang presyo lang paninindigan namin, hindi kami magsusulutan. Oo, yun ang nakakainis, yung sulutan na yan. Kasi merong mga talagang pasaway, mga pasaway. Tapos manunulong sila, wala naman darating na truck. Parang competition po yung nangyayari. Competition po sa kapwa ahente po yung nangyayari pala. Opo. Matira-matibay, sir. Hindi po healthy competition, no? Hindi toxic competition pala yung nangyayari. Parang killing me softly, parang ganun. Alam mo, sir, ang laban na lang doon, kung pag mayroon kang history na hindi maganda sa kanila, sorry ka. Pero kung maganda ang record mo, panalo ka. Ayan po, alam niyo po sa Batang Balintawak, ayan po yung integrity na or yung pinanghahawakan po namin na value or core value na hindi po kami na iwas scam po kami, mapagkakatiwalaan po kami. Yan po yung yung binibuild namin sa online po, sa online community namin na para po malaman nila na meron pong safe place na gusto niyong makahanap ng produkto or pabagsakan ng na yan po, nandiyan po yung Batang Balintawak Marketplace po. Yan po. Thank you naman. Pwede po tayo magtulungan. Pwede po tayo magtulungan po dyan sa po na yung Thank you, sir. May tanong po.
Yung pong ibinebenta nyo, seasonal po, di ba? Rice, sibuyas. Pag off-season po, ano pong binebenta po natin o pinagkakabalahan? Bakit sir ba, Zumba instructor ako sir, paano yan? Tapos sir, therapist pa ako ng Ventosa and Hotstone. Kung sa talent sir, marami po akong talent sir eh. Jacob all trade. Baka po may mga kailangan ng mga gulay Tagalog dyan, anong Nueva Ecija, magkausap po tayo dyan. Galing, Yes, galing. Oo. Pa-shoutout na tayo, Saldi, sa mga viewers. Pa-shoutout. Parang kasi naka-cellphone ako eh. Shoutout kay Ma'am Kasosyo Loris ng Australia. Hello, Kasosyo Loris. Kay Mark Peñaflor at saka sa Kasosyo Malupit Group. Kay Sosyo Arvin at sa mga kasosyo kasama sa Tambayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Sino pa nandun sa loob, Saldi? Pa-shoutout ulit tayo. Yan po, shoutout din po kay Ann Mones po. Ayan po, sabi niya po sa comment. I salute you, Madam Tereso. Si Ann Mones po. Ayan po din. Shoutout din po dyan kay Sir Alvin dyan. Ayan po. Kay Sir Alvin dyan po, yan po yung din po. Salamat po sa suporta, mga fans po. Yung 11K viewers. Yan po, shoutout sa mga manood po. Opo. Yan po sa mga gusto pong manalo ng 2 ticket to trip to Siargao, mag-share and like or comment lang po kayo para ma-shoutout din po namin kayo. Yan po, mananalo po kayo ng 2 ticket trip to Siargao po yan. Yan po, shoutout po sa mga nanonood, sa mga sumusuporta sa Batang Balita po. Ayan po. Thank you. Okay, Ma'am Tere, sa last nito ha, kasi malapit na rin naman tayong matapos. Siguro meron pa tayong mga 6 minutes, ano? Ano naman ang masasabi mo? Anong may advice mo sa mga kababaihan na gustong mag-build in ang kanilang business sa agribusiness? Anong pwede mong mai-advise sa kanila? Let's say, magbebenta sila ng produkto, parang gano'n? Pwede rin kahit produkto ng agribusiness, yung mga produce na ganyan. Dito sa atin, dito sa Pilipinas, sa Nueva Ecija, kahit saang parte ng Pilipinas, napakayaman po ng bansa natin, no? Kung tayo man po ay ma-involve sa agribusiness, hindi naman po kayo talo, lalo't pagagandahin nyo po yung produkto ninyo. Ano po? Madali po maibenta yan. Ano po? At higit sa lahat, nasa atin po ang pinaka-the best, no? Sa bigas, sa sibuyas, sa lahat po ng gulay. So, kung papasukin yan, wala namang problema. Basta po magpaka-seryoso lang po tayo at mahalin lang po natin yung ginagawa natin. Yun po ang importante. Tsaka parating nakasmile at tsaka beautiful na katulad mo. Pasok sa ngayon lang, ma'am. Ngayon lang ako naging babae. Araw-araw po, gwapo ko. Ganda-ganda mo nga. Ikaw naman. No? Matutuwa si Leia nito pag pinapanood. Sesend ko kay Vivian tsaka kay Leia. Nakatag po ba sa FB ko to, ma'am? Oo, pwede mo ipopost namin sa FB mo, no problem. So, Erwin, baka naman gusto mo magparamdam yan kahit isang question lang kay Ma'am Tere. Natulog na si... Alam, parang kumakain sa kasalan to itong batang to So, Tere, wala ka bang question sa amin? Pwede rin kaming mag-entertain ng question para medyo marami ako natanong sa iyo pero wala kang natanong sa amin. Yan na, di ako prepared dyan. Ayun po, tanong ko lang naman po, buti naman po na naisip niyo yung ganitong programa, no? Kasi imagine all these years, all this time, yan po ang hinahanap ng mga farmers at mga kapwa nating Pilipino na manananim kasi kawawa po talaga ang mga farmers. Buti po nandyan kayo at malaki po ang may tutulong ninyo sa mga farmers. Buti po naisipan nyo to. Why po? Ano po ba? Why bigla pong naplano nyo po yung mga ganitong bagay po?
Tama ba yung tanong ko? Oo, ganda ng tanong mo, no? Tanong ko din yan. Kasi alam mo ba, dahil nga ako'y laki naman talaga sa hirap at saka yung aking pamilya ay farmers. Nakita ko talaga yung buhay ng farmers na napakahirap. Talagang umiiyak ako noon yung pagka pinapadala ka sa bukid, nagtatanim. Iniiyakan ko yun. Tapos sabi ko, isinisumpa ko, Lord, ayokong pumunta ng farming, sabi ko. Pero pag nakikita ko yung mga farmers na nai-scam, at saka nalulungkot ako na nabibili yung mga product nila na napakamurang presyo. At saka yung iba tinatapon na lang. So naluluha ako sa ganun. Although ang trabaho ko nga dito sa UK and nurse, yung bang natatouch yung emotion ko na pag may nakikita akong ganun, umiiyak talaga ako. Naiiyak talaga ako nga. Naiiyak na naman ako ngayon pagka farmers ang pinag-uusapan. So yung puso ko nasa farming. So paano ko sila matutulungan? Nagkita kami ni Erwin, siya ang co-founder ko dito sa Batang Balintawak. At saka na-create itong Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group nung nagpunta sila dun sa NBAT, sa Aritao at saka sa Benguet. Nakita nila yung estate, yung itsura kung paano ina-harvest, kung gaano kalayo itinatravel yung mga produkto. At saka pag tinravel, yung iba nasisira, yung iba naman itinatapon na lang kasi napakamura ng presyo. At saka maraming nai-scam. Maraming nai-scam, nalulugi yung farmers. So nag-isip ako, sabi ko kailangan kong humanap ng tao na ibibigay ni Lord na makakatulong siya sa akin at matutulungan ko din siya na mag-grow kami ng isang sistema. So alam mo naman yung farming sa Pilipinas talaga medyo mayroong kasablayan. Lalo na sa bagsakan, pag nagbagsak ka ng produkto doon, di mo alam kung mabibili ng tamang presyo o mawe-waste lang. So sayang. So nag-create kami ng business na ganito. Para makatulong kami na ma-reduce ang scam, lalo na dito sa Facebook, di ba? Sa online, maraming scam, di ba, ng mga farmers, nagbenta ng ganito, in-scam ako, hindi ako binayaran. Tapos binayaran ko na hindi pa dumadating yung gulay o dumating man yung gulay wasak-wasak na. So ang dami kong nakikitang mga post na gano'n. So sabi ko, paano ako makakatulong? So Lord, tulungan mo ako kako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero dito mo ako nililid kasi every time na makakita ko ng gano'n, natatouch yung emotion ko na masyado akong naging emotional. So yun, kinontak ko, nagkita kami ni Erwin. So yung co-founder ko dito, ito ng mga batang to, mga laking balintawak. Yung mismong balintawak na bagsakan. So sila doon, lumaki na, doon sila pinanganak, nagkaasawa, nagkaapo yung parents niya. So doon kami nagkita. So mula noon, kasagsagan din ng pandemic 2021 December. So mga December noon. So doon kami nagsimula. So marami kami na-create ng mga project. So ang iniisip nga namin, yung magkaroon ng benefits din at saka mga tamang standard do sa mga ahente na mga katulad nyo. So yun, kaya kinontak kita. Sabi ko, ito yung magandang representation kako na pwede nating pagsimulan na isang malaking project o project man kahit sa maliit. Pero yun nga, so yun yung yun na naging aming mission na may export din yung ating produkto. So yun ang aming minimithi in 3 to 5 years time. So siguro mga 5 years time. So yun, kaya nagko-contact kami ng mga katulad mo. At saka kung meron kang mga kakilala pa na gustong mag-join, welcome lahat dito. Lalo na kung ikay nasa farming o agribusiness o kaya nasa bagsakan ka at saka meron kang business na whether yun ay logistic o kaya pag-create ng mga pagkain na innovative na meron na ngayon, dried na pakbet na pinapadala sa ibang bansa. So yung mga gano'n. Oo. Yun. So yun, thank you Tere, nandito ka pa rin. So yun. Maraming salamat at nandito ka. So thank you. I really appreciate. Salamat sa Diyos na nagkita tayo ulit. Thank you so much po. Thank you. So patapos na tayo. Magsa-shoutout ulit tayo, Saldi. Meron ba tayong mga comments sa live? Ayan po, meron pong nag-comment ulit si Anbones. Ayan po, wow, sana manalo ako. Ayan po. And then po,
Oo. And, So, si- i-roll over po natin itong trip to Siargao for next month para mas marami pang makasama. Kung mga farmers po kayo, please mag-join lang dito sa Integrated Bagsakan Forum. Kung gusto niyo pong makasali sa live forum, kontakin niyo po si Erwin Negrito o si Elizalde at isesend po nila yung link. Isesend din po nila yung mga rules at saka kung ano yung pwede natin pag-usapan. So, mas mainam nga, mas maraming farmers na nandito para mapakinggan din natin kung ano yung mga hinaing ba nila, yung mga ano nila. Kasi, parang isang farmers pa lang ang natanong namin dati. Hindi ko na matandaan, Saldi, yung unang farmers na nakausap natin na taga dyan din sa San Jose. Ano? Oh. Opo, Pero meron ano po, sila, opo. tire, nagbabagsak sila naman sa Sambales. Oh. Nang ano Oo. po, ma'am? Gulay, yung mga Tagalog na gulay, bahay kubo. Talong, kamatis, mga ganyan. Ay, Oo. Kumpleto kasi dito, ma'am eh. Oo nga bahay kubo dyan Kompleto sa inyo, tsaka marami pang prutas, di ba? Oo. Yes, Sandy, ma'am. meron pang isa shout out? Ayun po, sabi rin po ni kasosyo Alvin dyan, from Cabanatuan daw po siya. Kahit wala na daw pong ticket, sa idea pa lang, sulit na daw po. Yeah. Thank you po comment ng good comments po. Taga-sangitan Yan po. ito, si Jan, sa Alvin Jan, Opo. taga-sangitan siya. Oo, sige, maraming salamat. Tere, mag-goodbye na tayo. Maraming salamat talaga sa time mo. Thank you, ma'am. Kung may invite pa tayo next week, welcome. Isasend namin uli sa yung link. Kayang-kaya mo na ngayon mag-Zoom. Di ma'am, marami po tumulong sa akin. Marami po. Oo, nako, ayan na. Magsasalita na si CEO. Erwin, ready ka na magsalita? Yun, thank you po, Ma'am Teresa, sa time na binigay po sa IB Mac family. Pasensya na po kayo, masyadong formalata yung suot ko ngayon. And yan, thank you po, napakarami ko natutunan sa inyo. As kami din is bumababa sa mga farmers, middleman. Pinag-aaralan may buong cycle ng food industry natin sa Pilipinas. So, agri-trading. Malaki na yung pag niyo po. And itong forum na to is magagamit natin in the future to help other and bless other po. And thank you po doon sa time na binigay niyo po. Talagang iintuin po namin to and hoping mag-meet-up po tayo sa mga susunod. And Yes po. Nanonood po and kontakin niyo lang po kami and solusyon natin yung agri-trading natin sa business. God bless po. Kita tayo, God bless po. Okay, thank you, Erwin. Ena, may sasabihin ka? So, last word, bago tayo mag-closing. Wala kang boses, Babs. Naka-close yung naka-mute ka. Hello po, ayan, magandang hapon. Ayan, thank you po sa bisita po natin ngayong tanghaling to, si Ma'am Teresita, sa magandang forum na information po na naibigay niya po para sa mga manonood. Malaking tulong po iyon para mas mapag-aralan po natin yung agri-trading po dito sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat po sa mga manonood. Thank you. Thank you, Anna. Jerry, meron kang sasabihin? Nandiyan ka pa? Jerry? Thank you po, ma'am. Thank you, Ma'am Teresa. Napaka-gandang inputs. Bumuhay ngayong araw na to. Thank you po. Saldi? Yan po. Thank you po ulit, Ma'am Tere, sa napaka-positive po na mga insight po na binigay niyo po dito sa Batang Balintawak Marketplace at sa pagtanggap po sa invitation po namin dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Forum po. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, Tere. Meron ka pang sasabihin? Andito lang po ako. Sige, kukontakin ka namin. Antayin ko po yung panahon na kailanganin nyo kaming mga ahente rito. Malaking bagay po tayong maitutulong nyo sa mga farmers. Thank you. Maraming salamat. Okay, thank you. God bless po. God bless po. Kita-kita ulit tayo next Wednesday, 12 noon uli. Magkita-kita tayong lahat. Sa mga gusto pong mag-join sa live, paki-contact po ang Batang Balintawak. Isa-send po namin sa inyo yung link. So ito po ay ginaganap namin katagsagan ng tanghalian, alas 12 ng
tanghali dyan sa Pilipinas. At sa gusto pong mag-join sa California, sa UK, ganun din po sa Australia, pakicontact po si Saldi at ang Batang Balintawak. Isasend nila po yung link. Maraming salamat. Ma'am Tere, thank you and God bless you. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. Shout out Bye. kay Congressman Erwin. Congressman Erwin. Thank you. Shout out sa'yo, Congressman. Pogi. God bless you. Thank you.